Hindi ba? O, pakinggan natin na may naganap na rage or coalition diyan sa Cebu. Pakinggan natin yung salita ni Meow Meow. Kong Meow sa kanyang pagpunta diyan sa isang gathering for the Dutertes. Tingnan natin. Meow meow. Meow meow. Meow. Meow meow. Good afternoon, everyone. Bukas balik na tayo sa Crocodile Farm. Butahan na para sa impeachment at alam ko, katulad ng sinabi ni Vice Mayor Harold, may mga boboto ng yes, mayayaman na naman, pero... Mayaman na naman. Talagang nagkakarbayaran. Si congressman to, si Harold congressman. Sila nagsasabi na nagkakagapangan. At ang offer, proyekto. Ngayon, kung proyekto ang offer, putsang yan, pinangpanakot nila sa mga congressman yung pera ng taong bayan. Hindi naman nila pera yan. Hindi naman pera ni Sandro Marcos yan. Hindi naman pera ni Boji D yan. Pera ng taong bayan yan. Karapatan ng bawat distrito ng gobyerno na makakuha ng pondo na yan para sa ikasisiyan ng kanilang mga constituents. So may yayaman na naman daw. Ayan, lahat ng mag-yes, sigurado yayaman yan. Pero yung mga mag-yes na yan, humanda kayo. Yan na ang katapusan nyo. Yan na ang huli na susuportahan kayo ng mga kababayan nyo, constituents nyo, lalong-lalo na INC, ng mga iba pang mga organizations, yung simbahan ni Abante. Si Abante na lang yata ang gusto ma-impeach Inday Sara, yung mga kasama ni Abante na mga bishop din, mga pastor din sa simbahan nila, nag-pledge na ng suporta sa pamilya Duterte. Sige. Para sa atin, syempre, no vote tayo dahil ang kinabukasan ng Pilipinas ay Duterte 2028. Mukhang sure win na ang Duterte sa Cebu and sure win na sila sa Cavite. But we have to expand, we have to grow our numbers. Today, ang dami natin, bukas mas madami pa tayo. And sa 2028, sure win na, landslide victory tayo. So to everyone here, thank you for joining, thank you for showing your support. We will fight for our future, we will die for our future, but we will create a good future for our country. Thank you, Duterte 2028. God bless. Diba? Bata pa yan. Dating dilawan din naman yan. Ang Duterte supporter actually, yung mga magulang niya, yung nanay niya na vice mayor yata o mayor. Basta yung nanay niya na politiko din at saka yung tatay niya na congressman, yung namatay na. Actually, ito daw batang ito, talagang ayaw nito sa mga Duterte. But now, nakikita niya yung mga nangyayari ngayon, nabuksan din ang isip niya. And hopefully, marami pang mga dating ayaw sa mga Duterte ang mabuksan ang isip because pwede kang magbintang sa mga Duterte ng kahit na anong bagay. But wag kang magbibintang ng tungkol sa pagnanakaw. Because kung magnanakaw ang mga Duterte, walang maunlad na Davao diyan sa Mindanao. Yun yung sabi ko nga, pwede mo silang sabihan na chick boy sila, marami silang asawa, ganun. Or matatapang sila, nananapak sila, nanggugulpi sila. Medyo brusko sila o hindi sila unorthodox sila, hindi sila statesman. Basta puro sila mga tato or anything na na pwede mong ibato sa kanila na negative, but never sa pagnanakaw at saka sa drugs. Yan yung hindi nyo na kayang paniwalain ng mga tao dyan. Sige na, sabihin nyo na si Inday Sara di marunong mag-laptop, okay lang yun. Pero yung sabihan mo na magnanakaw siya, wala, napakalabo nun. Hindi pwedeng mangyari yun, mga bossing. Ito naman, ano ba to? Panoorin naman natin yung sinabi ni Baste Duterte diyan sa Rage Coalition na naganap diyan sa Cebu. Kaya na may threat, kung dili COMELEC case, kasuhan nila ang mga congressman o wa takabalo unsa. And for once, I ask you, ipakita ninyo sa inyong mga constituents nga bisang pagwa mo'y kwarta, kaya ninyo barugan ang prinsipyo ninyo. Maganda. Kahit walang pera, kaya ninyong panindigan yung prinsipyo nyo, kahit tanggalan ng budget ang distrito ninyo, ipwersahin ninyo yung congressman ninyo, okay lang kasi kahit naman may budget, ninanakaw nyo rin. So okay lang sa amin kahit mawalan kami ng budget, mag-no kayo sa impeachment ni BP Sara, napagsilbihan nyo na kami. Mag-yes kayo, bibigay sa inyo yung budget tapos kakatkungin nyo rin. Hindi ba? Katulad diyan si Franz Pumarin ng 3rd District ng Quezon City. Dati mo walang pera 'yan. Pero kita mo naman ngayon ang gaganda ng mga bahay na pinapagawa, pati yung mga relo ang mamahal. Ano lang naman ang trabaho niyan? Basketball player man lang 'yan, tapos naging coach man lang 'yan ng eskwelahan. Paano niya ma-acquire lahat ng mga yaman na 'yan? Hindi naman 'yan businessman.
O konsihal lang naman yan noon sa Quezon City. Pero nung naging ano na siya, congressman siya ng 3rd District ng Quezon City, siya naging bilyonaryo na yata. Yan yung mga dapat na anuin ninyo. Ako kasi, kaya ako kino-call out si Franz Pumaren kasi distrito ko yan 3rd District ng Quezon City, diyan ako bumoboto so kailangan, anuin mo, kailangan batikusin mo sila kung ano. Ngayon, kayo lahat ng mga Pilipino dito nanonood, may mga distrito man kayo, i-pressure ninyo, itag ninyo yung mga congressman ninyo na ako bilang botante ng distritong ganito, ng Ilocos, ng Caloocan, ng Pangasinan, ayaw ko po ng impeachment ni VP Sara. Sana po, Congressman, itag ninyo, wag po kayong pumayag na magamit po ang lalawigan natin kayo, lalong-lalo na ang budget, para lang bumoto kayo pabor sa mga kawatan sa Pilipinas saka sa mga mga komunista. Okay lang po sa amin na walang budget ang distrito natin. Magpatawag ka ng meeting, ipaliwanag mo sa amin. Mahihirapan tayo, wala tayong budget kasi hindi tayo bumoto sa impeachment kasi sa konsensya ko, hindi talaga naman magnanakaw yung mga Duterte na yan. Maiintindihan po yan ng taong bayan o maiintindihan yan ng mga constituents ninyo. Kasi the moment na pumirma kayo, tandaan ninyo ito kayo mga taga-distritong kung saan sama kayong distrito, pumirma yung congressman ninyo. Tapos wala pa rin nangyari sa distrito ninyo. Ibig sabihin, ninakaw ng congressman nyo yung pondo na binigay sa kanya sa kapalit ng pagpirma ng yes. Okay? Ang ako'y gusto ipaabot kay ang ginaatubang nato karon impeachment man ni Vice President Inday Sara. Unsa may ihatag kuno sa mga congressman kung affirmative sila for impeachment. So na ay 200 million infra kanistorya ra niya kasi ingno na tangina priso na di ba bata pa kay ko sinuod lang hindi na mapugkayo. Pero kanang kasugo sa ila diya nga bata nga murag tumboy kana sa Charis, wa pa gani siguro nagibolbol pagkaway angay gana na puto. Ito na, wala pa nga bulbul yan hindi pa nga tuloy yan si Charis Pag binurat mo yung titi niya ni Charis, puro kupal pa yan. Bata pa magnanakaw na. Di umano. Bata pa kinokontrol na yung vape industry, sabi ni Guanzon. Putang inang bata-bata mo pa, isang termino, pangalawang termino mo pa lang ngayon, putang sungay mo, sandamukal na. Yan yung sinasabi ko Yan ang produkto ng mga Marcos, yan ang politika ng mga Marcos. Magnanakaw yan. Di umano Well, actually, yung tatay, si Marcos Sr. magnanakaw, ang lola magnanakaw. So, yung anak, meron ding issue ng pagnanakaw, tas pag-control, customs. Diyos mio, ang laki pala ng tawag dito ng remittance ng customs, sinasabi 100 million per week. Puta 400 million per month. Imagine niyo gaano kalaking pera yan, napupunta yan hindi sa gobyerno, hindi sa inyo, kundi sa kanila. Kabata-bata pa, sabi nga ni Basti Duterte, wala pang urmot yan. Anak ng tinapay itong pamilya na ito talaga, salot salot. Salot talaga. Kailangan talaga sa kaduluduluhan ng angkan ng mga yan. Dapat talaga. Kung may mga angkan ng mangkukulam, angkan ng mga aswang, ito talaga angkan ng mga demonyo. Demonyo, kawatan. Yan talaga yung angkan na yan. Walang pagbabago. Mula mo sa lolo hanggang sa apo. Kinginan yan. Puros mga sindikato. Tanginahan na. I'm very British buta. Utang igit ng bataan Boyset yun. Ang grand total 51.2 billion. And all for what? Kay katong murag tumboy nga wa pagibolbol, nahadlok sila ato. Yan yung mga congressman, kabalo man kung masambugiro pamuana niya, mutuo mamuana ng bataan na. Ginoo ko, kamo mga congressman, basig lang, paminawan inyong mga constituents. Labi na katong diri Cebu. Yung mga, Bisaya man ako amakan, gatong 2016, overwhelming man gid ang boto nga nakuha diri ni former President Rodrigo Roa Duterte. Paminawan ninyo ang inyong mga constituents kung unsay gusto. Naapay usa manggod, makasabot ko ninyo
Kay kabalo ko, kihaan mo. Kay naa may threat, kung dili COMELEC case, kasuhan nila ang mga congressman o wa ta kabalo unsa. So mao na murag kaning mga pagkasindikato aning administrasyon ba, murag mapya bitaw. Kay kita mo anang salida ng Godfather. Katong ingon si Don Corleone, and make you an offer you cannot refuse. Mo nang kasabot. Yeah, sabi ko nga sa inyo, that's my favorite movie of all time. Every, ano yan, yung iba pagka mahal na araw, pinapanood nila yung Passion of Christ, di ba? May mga. Ako, ang pinapanood ko talaga yung trilogy ng Godfather. Godfather 1, 2, and 3. Oo, yung istorya na yan is, I'm gonna make you an offer you cannot refuse. Yan yung ginamit ng tatay niya na si Vito Corleone. Oo, famous famous line yan from Vito Corleone. Ang tatay ni Michael Corleone. Panoorin yan. Maganda, marami kayong matututunan dyan sa ano na yan. Yun yung sinasabi nito ni Basti Duterte. Kumpari ko talaga to. Parehas kami ng gusto eh. Ko ipit yung kayo. Pero for once manggod, suwayin ninyo, ipakita ninyo, baruganan lang. Kay total, og dawaton ninyo ni, kamo mga congressman, og dawaton ninyo ni, tanaw ninyo, mausa bagyod dayon ang kinabuhis tao. Kasagaran to trabahante ramang gihapon. Unya isakripisyo ninyo ang inyong garbo ninyong pagkabisaya, ang kamatuoran, ang hustisya, para lang ani kwarta. Mauna wa gyoy kahumanan ang problema aning politika sa Pilipinas. Kay puro transaksyon. And for once, I ask you, ipakita ninyo sa inyong mga constituents nga bisang pagwa mo'y kwarta, kaya ninyo barugan ang prinsipyo ninyo. Yung kahit walang pera, prinsipyo. Banateros, ganyan. Ang Banateros, wala man kami kinikita sa mga Duterte na yan. Pero prinsipyo namin, intact. O nung sinabi nung tatay nila na wag iboto si Bongbong Marcos, naghanap kami ng kandidato. Hindi kami sumanib sa Unity Team. Binoto namin si Inday Sara pero hindi si Bongbong Marcos. So hindi kami nabudol. Kaya lang nadamay kami. So kami, kahit na sabi ko nga sa inyo, tingnan niyo yung mga pangit na mga vlogger ni Bongbong. Putang ina, tatangos na ng ilong pero ang babaho pa rin yan. O pwede mong pagandahin yung mukha mo pero sigurado yung bibig ng mga yan, putang ina, mga amoy tae pa rin yan. Yung mga kilikili ng mga yan, puta, mga amoy putok pa rin yan. O kasi parehas pa rin naman ng ugali yung mga yan. So kita mo bigla nagsisipagtangos ilong, nagsisipagputian, nagkakaroon ng mga panga. Utang ina, galing sa pera ng taong bayan yung pinagpapaganda ng mga yan. Tapos ang ginagawa lang, siraan si Inday Sara. May nagsasabi pa rin, si Inday Sara doon, nagpunta ng dahig para magpalaglag. Boba eh. Yun, buwan-buwan nagpapalaglag, tanga. Tangina yan, dami-dami naman kumadrona dito. Bakit pupunta pa siya ron para magpalaglag? Ogag lang. Ogag yarn. Ang ina, mga bobo talaga eh. Puros, wala sila may pakitang mga magagandang ginawa ni BBM. Puros katarantaduhan. Kaya Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang
kita.